Magandang araw po mga ka-timeline and have a blessed day po sa ating lahat. So, ang topic po natin ngayon, isa po ito sa isang concern or tanong po ng ating isang humihingi siya ng pagpapaliwanag na isa nating followers. Sinabi po niya na iniinsulto siya sa kanyang duty kung siya naka-assign. So, sabi nga po sa topic natin, security guard na iniinsulto ng mga staff sa kanyang duty. So, could you imagine po, mga staff nang iinsulto sa mga security guard, hindi po tayo makakaiwas dyan. Talaga namang maraming nakaka-relate po dyan. Kaya nga binigyan ko agad ng, ginawa ko agad ng content para po at least makatulong tayo doon sa mga security personnel po natin na iniinsulto. Ibang pangit pakinggan ng term, iniinsulto, minamaliit, binubuli. Yan. Kaya nga kung minsan, marami talagang mga security personnel na kapag hindi mahaba ang PC, hindi natitrain ng maigi, nakakagawa ng hindi maganda. Di ba marami pa tayong papanood before niya na may security guard, binaril yun ng bully sa kanya, namatay yung kanyang binaril, so nakulong si manong guard. So dapat po wag tayong tumating sa ganon. Kaya nga doon papasok yung tinatawag na maximum tolerance. Kasi tinanong din po, sir, ano po ba ibig sabihin ng maximum tolerance? Paano ba i-handle yan? Okay, kunin muna natin yung meaning ng maximum tolerance. So sabi po sa meaning ng maximum tolerance is the highest degree of restraint that the military, police, and other peacekeeping authorities shall observe during a public assembly or in the dispersal of the same. So ibig sabihin po, ito yung mga na kailangang meron ang mga kapulisan natin, kasundaluhan natin, at yung sinasabi itong other peacekeeping authorities. Kasi tayo nagbibigyan tagapayapa. So, pasok dito ang mga security personnel. Dahil isa rin po tayo sa nagbibigay ng peace sa area, ng katahimikan, kaayusan. Tayo din nagko-control ng crowd kung sakaling meron, di ba? Sa mga di ba? Patulad yan, may mga VIP darating sa crowd. So, may mga security guard na nagdi-disperse dyan. Inaayos nila yung security and safety nung mga bisita, not only the visitors, including also yung mga crowd. Siyempre, hindi po pwede hindi natin yung mga crowd, ibuhay yan. Di ba sabi nga po sa fundamental duty of security is to protect lives and properties. Yan ang sinumpaang tungkulin ng mga security personnel. Ngayon, ano ba sa Tagalog nito ang maximum tolerance? So, sa Tagalog ng maximum tolerance is, ito yung pinakamataas na pagpapaubaya. Ulitin po natin ha, pinakamataas na pagpapaubaya. Kaya nga sabi sa inyo, diba, the highest degree of restraint. Kailangan kasi ang pagpapaubaya mo sobrang taas. Hindi po pwede na kayang abutin nila. Dapat hindi nila makakabot ng ating mga client. Kasi pag ininsulto ka na inis ka, sabi na abot yung kahinaan mo, magkakaproblema po tayo doon. So kinakailangan, kung iniinsulto ka, taasan mo lang ang iyong pagpapaubaya. Kasi wala namang mawawala. Iyon po kasi ang trabaho natin. Hintangan nga lamang hindi naiintindihan kung bakit ang tingin sa mga security personnel ang baba ng trabaho. Hindi po natin alam na ang mga security guard na yan, lisensyado po yan. They cannot practice their duties and responsibilities without license. Hindi po pwede yun, mahuhuli po sila ng sosya. Kinakailangan po lisensyado sila bago nila ma-practice yung trabaho nila. So kaya kailangan bigyan natin ng pagtaas ng pagtingin. Hindi lang naman sa security, dapat lahat. Basta't marangal yan, dapat igalang natin kaya ano pa mang estado niyan. Kasi po kung minsan napapabayaan, nakakalimutan ng mga kung sila yung mga daily holder, mga yan, pagtingin sa guard, manager ako yan. Nararanasan din namin yung mga guard namin yan Manager ako dito. Gusto namin sagutin ano nga kung manager ka may-ari ng company. Pero kung sasagutin po ng gano'n kumbaga sa sarili lang po natin para maalis ka nyo sa manang loob, minsan nakaka-install ka. Given yan. Kahit sino mabulgat man ako Sa pinagdaanan ko maraming ganyan. Ang aangas, akala mo sila yung may-ari ng building, kakaprangot lang manager, tapos hindi pa naman siya may-ari, ang aangas. Marami ka sabi nga, marami talaga kayo makakaharap na akala mo pa yung may-ari ng company. Kung makaasta o wagas. Totoo naman, real talk po tayo. Maraming ganyan. Pero huwag kayong papadala sa ganyan. Isipin nyo na lang, kung professional siya at ganyan ang attitude niya, huwag na lang. Diba? Kasi may kapastusan Isasabihin na bastos ang guard, pero sila yung bastos. Ano mo lang ng ID. Eto ID ko, mga ganyan. Sino kayo yung bastos? Kaya minsan masarap sagutin din Paano ba kita binastos?
Ano bang ginawa ko sa'yo? Ikaw ngayon bastos, naninigaw ka eh. Kasi sa Pilipino kasi masyadong inaano natin yung good customer service. Totoo po naman. Kailangan naman dapat, meron naman dapat din hangganan. Kung minsan kasi ang guard naiinis na hindi na magawa, minsan ganun, binabaril na lang yung customer. Maraming ganyan na nangyayari. Hindi po natin inaano to, pero huwag tayong dumating sa ganun, mga security personnel, kasi tayo din po ang kawawa. Kaya ang sinabi, di ba, mataas na pagpapaubaya. So wala namang mawawala. Kung bastusin nila tayo, basta hindi bastos, okay yun. Kaya nga, di ba, ang linis sa mga paraphernalia, kaya sabi ko sa mga gamit, linisin yung mga paraphernalia, makintab, para lahat ng sasabihin lang negative tumatalsik sa kanila. Kasi ang linis ng paraphernalia. Di ba? Ngayon, ang tanong po natin ganito, baka naman din kasi may problema ang mga security. So, tingnan din natin, titimbangin natin. Hindi naman sinasabi natin problema ng client, ng customer, ng visitors. Tingnan din natin ang mga security. Baka, una, bantayan natin ang physical appearance natin. Kasi kung nagmumukha na tayong untidy, mukhang pangit yung word, nadugyot tayo. So, hindi tayo igagalang. Kasi kumbaga, tinitingnan din nila yun. Pag nakita yung gwardiya na ang dumi-dumi tingnan, mukhang parang hindi naliligo. So, akala niya wala ang kaalaman naman pala sobrang galing mo. Appearance, bantayan natin. Mahalaga po ang proper grooming. So, pangalawa pong tinitingnan natin, how do you implement the policy? Paano mo ba implement? Paano mo i-deliver? Baka may sobrang arrogante. Misa sa iba din, meron naman guard na, hindi po pwede dyan, bawal po dyan. Ay, di mo nasan? Huwag naman po ganon. Kasi talagang mabubuwis sa atin yung mga client natin. Kasi bakit nagkakaganon sila? Baka tayo ang may problema. Ngayon, kung talagang kiniklear natin sa neto na wala naman, siya na talaga. Pero huwag natin suswakan yung problema na gano'n na minamaliit tayo. Di po ba? So, ang gagawin natin, implement natin ng maayos. Sir, ganito po kasi, kaano lang po namin, pasensya na po, protocol lang po natin. So, ganito po. Meron naman, sir, option, ganito, ganyan. Ipaliwanag natin ng maayos sa magandang pagsasalita. Bantayan po natin yun. Baka mamaya doon tayo nagkakaproblema. Next, pag-greet natin sila with a smile. Good morning, ma'am. Good afternoon, sir. Sir, saan po sila? Baka may dalang mabibigyan. Sir, pwede po ba kayo matulungan na po na para naman natin lang sa elevator, hindi kayo meron. Yung mga ganun, kasi may pak nakikita nila na talaga naman, hindi yan mag-ano eh. Minsan masungit yan, susunod yan, hindi na. Minsan mag-aabot na ng pamerienda o guard, merienda. Hindi naman siya binabayaran ka. Ano yun, ano sila? Hindi na hihingi ng sorry yan eh. Pero gagawa ng movie yan para maramdaman mo na nagkamali sila. So, ganun lang. Huwag tayong mawalan ng ano na gawin yung trabaho natin ng tama. Tuloy-tuloy lang natin. Marami pong ganyan. Marami kaming naranasan ganyan. Sa lahat na na-assign ko ganyan. Pero in return, basta't maayos natin ipapakita sa kanila, talagang nakikita mo, may pagpapasalamat sila doon. Hindi sinasabi ng direct, pero may mga moves sila na ginagawa na yari, mga gano'n. Bibigay yun ng pamerienda, mga ganyan. Hindi na tayo mihingi sa gano'n. Ang point ang naramdaman nila na alam nilang tama tayo. Next po, yan, with a smile. Lagi nakasmile lang nasa lugar naman ako. Sakot lagi. Kahit hindi binabati, okay lang yun. Ganun po talaga. Minsan, hindi ka pinapasya ka, napahiya kayo. Hindi yun. Tumatanim sa isip nila yan na ang si Manong Guard masyadong palabat. Diba ba yun siya maayos? Hindi makaibatiin yan sa kasarili nila at the back of their mind na naiintindihan nila yan. Diba? Okay, next, yung mga body language natin. Yung mga movement natin. Kasi ang galaw natin, nag-i-impact din ng ano yan, ng ibig sabihin sa kanila. Baka mamaya kung kumalo ka, napakaangas mo, ang yabang mo, magsalita ka, tapos nag-make face ka pa, yung galaw ng mga kamay mo, medyo parang arrogante, dapat po hindi. Pinag-aaralan po lahat yan. It is part also a customer service. So kinakailangan, yun lang po, huwag tayong matakot o mawalan ng pasensya na maubos kasi dapat ang security puno ng pagpapasensya kasi marami talaga tayong kakaharapin mga iba't ibang attitude sa paligid natin. Sabi nga isang tao, iba ang attitude. Kanya-kanya yan sila ng ugali. Sabi nga kung 1,000, 100, 500 na pumapasok sa area mo, iba-ibang ugali na mai-encounter mo sa mga yan. So dapat ang security, punong-puno ka ng pagpapasensya. Mataas na uri. Diba? Pinakamataas na pagpapaubaya. Yun ang ibig sabihin. Di ba ang ganda ng pakinggan ng maximum tolerance? Always maximum tolerance palagi. Kaya ano pa man yan, handle natin ng maayos. Yung mga batang hamog, di ba marami sa mga area natin, mga street dwellers na yan. So, ano yun natin sila? Treat them as a, ano din naman, yung maayos. Kasi kahit sabihin mong mga pulubi yan sila, may damdamin din yan. Tao din po yan. Kailangan i-handle natin na maayos. Paano natin sila
i-drive out kung kinakailangan o mapapakiusapan. Laging ganun, kailangan talaga ang guard marunong siyang mag-handle ng mga sitwasyon. Kaya nga sabi ko, di ba, golden rules palagi sa area nyo, situation dictates. Ano ba ang idinidikta ng pagkakataon? Kung may masungit, edi handle mo kung paano. Sir, ganito po, ganyan po. Sir, ganito na lang gawin natin. Lagi dapat natin iaanihin yung cue number 9. To call the superior officer in any case not covered by instruction. Pag alam nyo talaga sa sarili ninyo na medyo si ma'am o si sir hindi talaga nag-ano, call the attention of your officer. Sabi nyo, sir, sige, ganito na lang po, ma'am. Kung sakali mapagbigyan kayo ng officer namin, i-handle po natin ng maayos po ito. Tutulungan ko po. Kasi po, in my part, hindi ko po pwedeng ako yung mag-decide po. Endorse po kita sa officer ko, ma'am, saglit lang po. Ganon, bibigyan natin lagi sila ng option. Laging hindi pwedeng no. Dapat, there's an option. Kasi kung walang ID, sabi hindi ka pwede pumasok, sir, ano po bang reason? Bakit wala po silang ID? Baka nga nakalimutan, nagmamadali, may ganito. Sige sir, ganito na lang po, endorse po kita sa officer kung papayagan po tayo. Okay po yun. Ano po? Ganon, at least, nakakaano sila na hindi mo sila pinagbabawalan. Kumbaga, binibigyan natin sila ng option. Lagi po dapat yan. Hahanapan natin sila ng pag-assist. Kaya tayo mga security, andito tayo to assess them. Hindi sila para pahirapan. Hanap tayo ng parang para matulungan sila. Kasi sa amin ganyan, ibawa talagang may mga client or mga staff na nag-resign, kukunin yung kanilang mga back pay, minsan naka-chanelas lang sila, sa amin hindi ko po pwede yan, mga protocol. So gagawin namin, paano namin matulong, galing pa ng ganito siya, galing pa ako ng Cavite kasi ganito po, ganyan. So syempre hindi na malalaman sila kung nagsisyon, sige ganito na lang sir, i-service elevator na lang po namin kayo, ihatid namin kayo dun sa unit na pupuntahan nila, tapos po susundin uli namin kayo pababa para hindi naman tayo makita ng ibang mga tenant na kayo'y wala sa protocol ng ating dress code. At least natulungan natin, hindi naman palagi yan eh. Diba? So dapat ganun po tayo mga guard. Lagi natin isipin yung kanilang ikabubuti nila. Hindi tayo pahirap nila, so kahit nasabihin hindi nila maintindihan, mas naintindihan natin sila, at least in return, pag alam laging tama ginagawa natin, maayos din po yan. Kaya nga laging always sa mga security personnel po natin, keep up the good work and make always a maximum tolerance or ang pinakamataas na pagpapaubaya sa inyong area of responsibility. Maraming pong salamat and have a blessed day po sa ating lahat.